Mr. Speaker, Madam Sponsor, kamakailan lamang po, nagkaroon ng problema po ang LTO kaugnay sa unavailability of plastic cards para sa ating driver's licenses. Naglabas po ng memo ang LTO at sinasabi po na ang mga drivers na nag-expired ang kanilang lisensya mula April hanggang sa kasalukuyan ay papayagan po na magamit ang kanilang expired driver's license mula April 2023 hanggang 2024. Madam Speaker, Mr. Speaker, Madam Sponsor, on the record, marami na po ang nabiktima ng ilang mga kawani ng PNP at mga local enforcers na kung saan patuloy nilang hinuhuli ang mga motorista na expired ang lisensya. Dito po sa akin nabanggit. At ito po ay napagmumulta at na-impound ang kanilang mga sasakyan. Lalong-lalo na po ang mga maliliit na manggagawa ng mga motorcycle riders. Mr. Speaker, Madam Sponsor, alam po natin ang kapangyarihan ng DILG Secretary at ng Chief PNP. At naintindihan naman po natin na sa dami ng problemang kinakaharap nila, maaaring ito po ay hindi nila napapansin. Pero nagbibigay po ito ng karagdagang pahirap sa mga motorista at sa kanilang pamilya. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa ngalan po ng mga motorista Luzon, Visayas at Mindanao, maaari po ba nating hilingin sa Honorable Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos Jr. at sa ating Chief PNP, General Acorda, na magbaba po sila ng kaukulang memo at ipatupad na mahigpit itong nabanggit pong memo na inilabas ng Land Transportation Office. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, with regards to that memo issued by the DOTR, I think it has reached already the office of the PNP, particularly the Highway Patrol Group. So I think the ILG secretary is with us and the family of the ILG, particularly the PNP, Mr. Speaker, is with us, ay kanila pong titignan kung ano man po itong memo po na nasabi po ni Congressman Busita, Mr. Speaker. Madam Sponsor, Mr. Speaker, maraming salamat po. Modified muffler, load 5. Nakakalungkot, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Kapansin-pansin na mas marunong pa ang mga motorista kaysa iba nating mga kawani sa PNP at mga traffic enforcers mula sa local government units na kung saan hindi po nila nalalaman ang tamang pagpapatupad nito. Nang huhuli po sila, ini-impound ang mga sasakyan, lalong-lalo na ang mga motorsiklo at pinagmumulta po sila. Malinaw na malinaw po at maraming beses nang napatunayan ang kanilang maling ginagawang pagpapatupad ng batas na lalong nagpapahirap sa mga maliliit na motorista. Mr. Speaker, Madam Sponsor, pwede po bang mahiling sa ating buting Honorable Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos Jr., at sa ating buting Chief PNP, General Acorda, pwede po bang maglabas tayo ng memo na kung hindi rin lamang kayang ipatupad ng tama ito, pansamantalang huwag muna po silang manghuli at makipag-ugnayan muna po sila sa Land Transportation Office. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, with regards to the request of the Honorable Busita, our Secretary of the ILG, together with the Chief PNP is with us, narinig po nila lahat. And ang sabi po nila is they have to coordinate first. They have to coordinate with the LTO or Land Transportation Office with regards to this memo para at least walang problema naman with regards to itong mga motorcycles or mga riders po na sinasabi ng ating kagalang-galang na Busita.
Maraming salamat po, distinguished sponsor. Mr. Speaker, maaari po bang malaman sa distinguished sponsor, aktibo pa po ba ang magandang programa ng PNP, itong Text 2920? Boss, pinanatag mo na lang ito. Mr. Speaker, with regards to the inquiry of the Honorable Busita, as been mentioned, or I was informed that tuloy pa rin daw po yun, but always that's in coordination with other agencies concerned, yung 911 na sinasabi po ni Kong Busita. Madam Sponsor, Text 2920 po ang ating pong inaalam, Mr. Speaker. Text 2920. Yes. Sorry for that mistake. Minomonitor naman po ng ating DILG, particularly the PNP, who's in charge of that, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Madam Sponsor, isa po ito sa napakagandang programa ng PNP, Text 2920, na kapag ang isang individual ay naabuso ng isang kawani ng PNP, nagte-text po sila sa Text 2920 at hindi po may tatanggi na talagang napakaganda po ito. At noong ako po ay nasa active service pa lamang, ay nasaksihan ko po ito. Lamang, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang nangyayari po kapag may reklamo sa isang pulis, sa isang police station, ito po ay makakarating sa National Headquarters ng PNP at ipaparating sa Regional Office ng PNP at ibababa sa Provincial Police Office ng PNP at ibababa sa police station concern na kung saan doon nakatalaga ang pulis na inirereklamo. Dahil po dito, Madam Sponsor and Mr. Speaker, ginagawan po ng paraan ng Chief of Police para palabasin na isang kasinungalingan lamang ang report na natanggap ng National Headquarters. Mr. Speaker, Madam Sponsor, napakaganda ng programang ito. With respect to our DILG Secretary and Chief PNP, maaari po bang imongkahi na kapag may natanggap ang National Headquarters na reklamo through Text 2920, hindi po ba maganda na italaga na lamang ito para aksyonan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG? Yun pong mga text message po, Mr. Speaker, na sinasabi ng ating kagalang-galang na Congressman Busita, ay meron pong mga nagmo-monitor dyan at kung saan dapat i-endorse na ahensya, doon po nila ine-endorse. Paglaban sa pulis. At yan naman po ngayon ang ginagawa ng atin pong PNP, particularly on this 2920. Pagka naibato po dito, titignan po nila, as I said earlier, titignan po nila kung anong ahensya dapat whether it be to the provincial level. Pero narinig naman po lahat, Mr. Speaker, ng ating secretary and Chief PNP yung mga observation po ng ating kagalang-galang na Busita. So I know that if there's improvement, then probably they'll do that. So I will request the Chief PNP if they can coordinate with the Honorable Busita para malaman nila kung ano po yung mga problema ng ating pong mga riders. Mr. Speaker, Madam Sponsor, bilang retired Police Commission Officer, I love PNP. Gusto ko lamang pong tumulong para iangat ang imahe ng PNP at para po masolusyonan itong napakaliit na bilang lamang
napakaliit na bilang lamang ng mga tiwali at abusado